Sige po, palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po. Welcome po sa COGLP. Happy Sunday po. Pakingitian naman po yung sa gilid, sa likod. Pansinin po natin, isa't isa, sabihin po natin Happy Sunday. Ayan. Sa Happy Sunday sa inyong lahat. At ready na ho ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Ayan, okay. Praise the Lord. Ano ho? Kayo ho ba ay na-awardan na ho ba nito? Ito po ay isang award, nakita ko lang naman, kayo ba na-awardan na kayo ng ganyan? Bida-bida award. May kilala ba kayong bida-bida? Meron talagang, malamang hindi mo siya katabi, no? Bida-bida. Bakit po ba may taong bida-bida? Bakit? Bakit may bida-bida? Ano ba yung mga bida-bida? Yung mga taong bida-bida ay yung mga taong may gustong patunayan. Di ba? May gusto, kaya magbibida-bida yun, mayroon siyang gustong patunayan eh. At ang pinaka-recent na tumanggap ng award, ng bida-bida award, ay ito. Di ba? Nakakainis. Dahil pinalabas na kapag magpapatato daw sa noo, ay may 100,000. Yung pala kakuntsaba din niya yun. At ang lakas ng loob na aminin na nagsisinungaling lang siya. Nagbibida-bida eh. Mukha namang kontrabida. Yung bida-bida naging kontrabida. Ang tao po ay laging may gustong patunayan sa buhay na to. Ulitin ko po. Ang tao po ay laging may gustong patunayan sa buhay na to. In their case, napatunayan na nanloloko lang sila. Pero tayong mga tao, lumaki po tayo that we want to prove something about ourselves. Gusto nating may patunayan tayo tungkol sa ating sarili, na may mapatunayan tayo. Yan po yung gusto natin eh. Di ba? It's the mindset that we have growing up. Gusto natin may mapatunayan tayo sa mundong ito. We want to prove something about ourselves. Bakit po ba may gusto tayong i-prove sa buhay na to? Bakit? Ba't ba gusto nating may i-prove tayo, may patunayan tayo? Bakit? Why do we want to prove something about ourselves? Bakit po? Ano kayang dahilan? Ba't ganun ang tao? Kasi gusto natin, dalagyan ko po ng 2 letra yan sa unahan, gusto natin tayo ay ma-approve. Gusto natin ang approval ng iba, gusto natin ilalike tayo, gusto natin pupurihin tayo, gusto natin tanggapin tayo, kaya pinipilit nating patunayan na meron tayong narating, dapat tayong tanggapin, dapat tayong kilalanin, kasi gusto natin ina-approve tayo, nilalike tayo, pinupuri tayo, yan ang gusto natin eh. Approval. Now, sasabihin mo, Pastor, so wala na akong dapat patunayan sa buhay na to. So wala na akong gagawin. Kung hindi naman ako may papatunayan, kung hindi naman ako may ipoprove sa buhay na to, di wala na akong gagawin. Okay lang yung lahat. Don't get me wrong, we still need to improve. Kung hindi ka naman nagsisik ng approval, you still need to improve. Sabi mo sa katabi mo, mag-improve ka. Nag-i-improve ka dahil hindi mo gustong may patunayan. Nag-i-improve ka dahil ito ay personal growth mo. This will make you a better person. We still need to improve. Sa buhay na to, dapat nag-i-improve tayo. Amen po ba? Kaya nga, di ba, sa Pilipinas, may kasabihan, tumatanda tayo ng minsan walang kinatatandaan. Ibig sabihin, walang nag-i-improve sa buhay natin. Kailangan mag-improve po tayo. Pero hindi tayo nag-i-improve para lang i-approve ng iba. Kasi ibang usapan po yun na nag-i-improve tayo para tanggapin tayo, ilike tayo, purihin tayo. Hindi po yun ang dahilan eh. Nag-i-improve ka kasi it is for your personal growth, it is for your own benefit, it makes you a better person. So we need to improve. Amen po ba? Kaya po tayo, kapag tayo po'y nabubuhay, seeking the approval of other people, trying to prove ourselves in this world, we are putting a heavy burden on ourselves. We are putting a heavy burden on ourselves. Life becomes heavier
when we want to prove something about ourselves. Kapag ang buhay po natin, lagi na lang natin gustong may patutunayan tayo, nagiging mabigat po ang buhay. Nagiging burden to carry. Kaya alam niyo po, ayaw ni Lord na nabubuhay tayo dahil may gusto lamang tayong patunayan sa mundong ito. Ayaw ng Panginoon yun. At nung ang Panginoong Yesus po'y nabuhay bilang tao, di ba? Nagkatawan tao si Jesus, katulad po natin. Nung nagkatawan tao po siya, hindi po siya nabuhay para patunayan na siya ang anak ng Diyos. Hindi siya dumating dito para patunayan, galing siya sa langit at siya ang tagapagligtas at siya ang anak ng Diyos. Hindi niya pinapatunayan yon. Alam niya ang katotohanan sa kung sino siya. He has nothing to prove about himself. Pero nagsisimula pa lang po si Jesus sa ministry, ibig sabihin ministry, maglilingkod siya sa amang nasa langit. Nagsisimula pa lang siya, yun na agad ang sinasabi sa kanya, patunayan mong sarili mo. Hanggang doon ho sa krus, mamamatay na siya, yun pa rin. Patunayan mong anak ka ng Diyos. Pero hindi po niya ginawang patunayan kung sino siya. Kasi alam niya ang purpose, bakit siya nandito. He's not here to prove something about himself. His purpose is to be the Savior of the world. So basahin po natin yung verse tungkol kay Christ. Ito po yung papasok na siya sa paglilingkod sa Diyos. He will be serving God full time. And he fasted and prayed for 40 days and 40 nights. Hindi siya kumain ng 40 days and 40 nights. Tingnan po natin, sabi diyan, Jesus fasted for 40 days and 40 nights. After this, he was very hungry. Gutom na siya. The devil came to Jesus to tempt him. Alam niyo po, ang demonyo, si Satanas, sa panahong mahina ka, dun ka niya tutoksuhin. Sa panahon na nanghihina ka, dun siya magpaparamdam sa iyo. At si Jesus ay tinukso niya. Sabi po diyan, saying, anong sabi niya? If you are the Son of God, tell these rocks to become bread. Kung talagang anak ka ng Diyos, patunayan mo. Gawin mong tinapay ang bato. Tingnan niyo po, unang bungad pa lang ni Lord, magsisilbi siya sa Diyos. Patunayan mo. Minsan tayo po pumapasok sa pagsisilbi kay God, yun ang nagiging motivation. Patunayan mo. Magaling ka. Patunayan mo, ikaw magaling kumanta, ikaw magaling tumugtog, ikaw magaling magturo, etc. Sabi diyan, patunayan mong anak ka ng Diyos. At sabihin mo, gawin mong bato ang tinapay. Gawin mong tinapay ang bato. Parang di kayo nakikinig Ha? Gawin mong tinapay ang bato. Patunayan mo. So sumagot ang Panginoon. Jesus answered, it is written, in the scriptures, a person lives not on bread alone, but by everything God says. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Talo si Satanas. Pero si Satanas ba sumusuko agad? Hindi. Sa buhay natin, walang tigil siya para tayo tuksuhin, para tayo linlangin. At anong ginawa niya kasunod? Then the devil led Jesus to the holy city of Jerusalem and put him on a high place of the temple. Dinala si Jesus ng diablo sa taluktok ng templo. Pabira. Sa tuktok. At anong sabi niya? The devil said, if you are the Son of God, kung talagang anak ka ng Diyos, jump down, tumalon ka. Bakit? Ano sabi? Because it is written in the scriptures, He has put His angels in charge of you. Kung talagang anak ka ng Diyos, patunayan mo, tumalon ka. Di ba sabi sa Bible, sasaluhin ka ng mga anghel? They will catch you in their hands so that you will not hit your foot on the rock. Sumagot ang Panginoon. Jesus answered him, it also says in the scripture, do not test the Lord your God. Talo na naman si Satanas. At alam niyo po, sa buhay ni Jesus, laging kailangang may magsasabi na patunayan mo, anak ka ng Diyos. Patunayan mo na ikaw ay Diyos. Hanggang sa kamatayan na po niya sa krus, nung nasa krus na siya, yun pa rin ang salita. Patunayan mo. Kasi ang tao ganun kailangan may patunayan Sabi ng kriminal sa tabi ni Jesus, yung isang kriminal, sabi doon, one of the criminals hanging, nung nakapako sila sa krus,
they hanging there insulted Jesus by saying, "So, you really are the Messiah, are you?" So, ikaw pala ang Messiah, di ba? "Well, save yourself and us." Di ba sabi mo, Messiah ka? Tagapagligtas ka? Di ba ikaw ang tagapagligtas? Ligtas mo sarili mo, pati kami. Ang tanong, niligtas ba ni Lord ang sarili niya para patunayan na siya ang Diyos at tagapagligtas? Hindi. Hindi po. Bagamat ganun lagi ang sasabihin sa kanya, wala siyang dapat patunayan. He has nothing to prove. At dapat po sa buhay natin ganun tayo. We have nothing to prove. Why? Kapag tayo po'y nabubuhay lagi na kailangan may patunayan, napakahirap po ng ganung buhay. Ang hirap na kailangan, patunayan ko na ganyan din ako, maaabot ko rin yan. Mahirap ang ganung buhay. Bakit po mahirap ang buhay na laging kailangan kami patunayan? Una po, kasi mapupuno ng pressure ang buhay mo. You will live a life full of pressure. Nakaka-pressure na ang buhay natin, kailangan nating patunayan. We prove ourselves to other people that we are somebody. Nakaka-pressure po yun. Tingnan niyo po, sa panahon natin ngayon, bakit kaya maraming tao ang depressed? Sa totoo lang po, sa panahon natin ngayon, maraming depressed. Dalawang bagay. Pero bago yun, bakit kaya bakit kaya nadidepress ang tao ngayon? Sobrang lungkot. Maraming tao sobrang lungkot. Bakit kaya nadidepress ang tao? Ano kayang dahilan? Sige nga po. Isang dahilan na nakikita ko, bukod, of course, kung talagang may mental health issue ang tao, that person needs to seek professional help. But most of the depression, of the loneliness that people experience today is because they are depressed because they are not impressed of what is happening in their life. Hindi sila nai-impress sa nangyayari sa buhay nila. Ang nai-impress sila sa buhay nangyayari sa iba. Kaya nangyayari, lalong nadidepress ang tao na, bakit ganon? Ang buhay ko, pag tinignan ko, hindi nakaka-impress. Hindi ka hanga-hanga. Parang wala akong napapatunayan sa mundong ito. Pero yung iba, marami na silang napatunayan. At alam mo, pag ganon ka, malulungkot ka ng malulungkot sa buhay na to. Bakit? Titingnan mo sila, may napatunayan na, ikaw wala pa. Yung kasabayan ko, ang yayaman na nila, ako ito pa rin. Hindi ka na-impress sa nangyayari sa buhay mo. Kaya ang nangyayari, nadidepress ka ng nadidepress. Alam niyo po, may dalawang nakikita akong dahilan bakit laganap ang depression ngayon . Una po, kasi nagpandemya. Yung pandemya na yon ay somehow it affected the mental health of many. Of course, not everyone, but many people. And then another thing is the social media. Ang social media may pressure po sa atin. Ang tao po ngayon nabubuhay sa social media. Laging ang tinitingnan niya yung magla-like, yung mga post ng iba, parang bakit sila, kung saan-saan sila nakakarating. Sarap-sarap na mga kinakain nila. Pag nag-post siya, daming nagla-like, nagko-comment sa akin. Nag-post nga ako pa nag-like . Nakakaya naman yun, di ba? Ako di ko ginagawa yun, yung pinost ko nilalike ko, nakakahiya. Na-awkwardan ako pa nag-like. Kawawa naman ako. Naawa na ako sa sarili ko pag nagla-like, lalike ko nga to. Ako pa magko-comment. Nakakaawa ka na pag ganun. Di ba? Itong panahon na to, ang tao po, nagsisik po ng approval. Patunayan mo. Kaya tinan nyo sa picture, yung isa, 16 lang yung nag-heart at nag-like, lungkot na lungkot siya. There is a social media pressure nowadays. That's why people are so lonely. It's not about what you have. Alam mo po, kahit merong perang tao, minsan, hindi naman yun ang gusto niya, popularidad . Approval ng iba . Yung may papansin sa kanya . Yeah. Kapatid, paano kung hindi ka ganun? Paano kung wala kang napapatunayan? Dapat ka na bang malungkot? Dapat ka na bang ma-depress? Kapatid, there is so much pressure when we want to prove ourselves in this world.
Yeah, nape-pressure ka tuloy. Kaya pag nape-pressure ka, nai-stress ka rin. Maraming taong nai-stress ngayon. Stress na stress sila kasi, bakit ganito? Kailangan ko to pero wala ako nito. Yeah, nape-pressure. Ang dami pa naman pong pangangailangan sa panahon natin, di ho ba? Tama ho ba? Sobrang daming kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan, kailangan mo ng ganon. Na-stress tuloy ang tao eh. At napipressure tayo, kailangan meron tayo nun. Kailangan meron ako nun. Kailangan may aircon ng bahay ko, ang init ngayon summer. Maganda naman pag may aircon talaga. Di ba? Pero paano kung wala pa? Hindi mo pa naabot yun. Di ba? Di magtiis ka muna. Di ba? Kisa maaburido ka. Di ba? Tambay ka sa mall. Malamig dun. Kaya, pag na-stress po tayo, minsan nalilimutan natin, instead na tayo po ay nakafocus sa purpose natin, di ba? Yun ang mahalaga eh. Yung purpose natin magawa. Alam niyo po, kung merong isang pinakamahalaga sa buhay ng tao, yung purpose niya sa mundong ito. Why we exist, why we are here, it's our purpose. And because of so much pressure, hindi na po yung purpose ang tinitingnan natin. We need to perform as people. We need to perform and keep up with the others so that we would be accepted, we would be approved, they would like us, they would love us. Yeah? Magpe-perform ka ngayon, kailangan mag-perform ka. At alam niyo po, babalik ko lang kay Jesus ha, nung siya po ay nabuhay sa mundong ito, He was asked to perform. Sige nga, patunayan mo nga, mag-perform ka nga. But He did not do it because He know His purpose. Tingnan niyo po, minsan may mga taong nagsabi sa Kanya, they answered, show us a miraculous sign. Sabi nila, sige nga, mag-perform ka ng himala, mag-perform ka ng mga palatandaan, mga signs, mag-perform ka ng miracle. If you want us to believe in you, kung gusto mong maniwala kami sa iyo, mag-perform ka ng miracle. Mag-perform ka ng mga palatandaan. Of course, Jesus knew it was not about Him performing to accept Him. It was, He was living on this earth for a purpose, to save us from sin. At ang sabi nila, if you want us to believe in you, what can you do? Ano ba magagawa mo? Mag-perform ka nga na magagawa mo. At nag-request pa sila, meron pa silang specific na gusto. Ano gusto nila? Tinan niyo po, sabi nila, after all, our ancestors ate manna while they journeyed through the wilderness. The scripture says, Moses gave them bread from heaven to eat. At itong gusto nilang i-perform ni Lord. Di ba si Moises, nagpakain ng tinapay galing langit? O di, mag-perform ka. Hindi na pressure si Lord doon. Mag-perform ka na magpakain ka ng tinapay mula sa langit. Si Moses nga nagawa yun eh. Patunayan mo. Alam niyo po, ano sagot ni Jesus? Gusto niyo ng tinapay sa langit? Sabi ni Jesus. Then Jesus declared, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Gusto niyo ng tinapay sa langit? Ako yun. Ako ang tinapay ng buhay. Whoever comes to me will never go hungry. Whoever believes in me will never be thirsty. Ang naniniwala sa akin, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Sabi ni Lord, naghahanap kayo ng ipe-perform kong himala? Ako ang himala, ako ang tinapay ng buhay. At sabi niya, but as I told you, you have seen me and still you do not believe. Di ba sinabi ko na sa inyo, at nakikita nyo na ako, di pa kayo naniniwala. Di ba kayo naniniwala? Huwag po tayo magpapapressure, mga kapatid. Amen po ba? Na kailangan natin patunayan ang sarili natin. Yes, we would like to improve ourselves, but not just to seek approval of other people. No? Si Jesus, hindi niya ginawa yun. Hindi niya pinatunayan na bagamat kaya niyang gawin yun. Ang sabi ni Lord, ako ang tinapay ng buhay. Higit pa sa kinain nila sa panahon ni Moises. Ako ang tinapay ng buhay. At nakikita niyo na ako, hindi pa kayo naniniwala. Hindi pinatulan ni Lord. At pinaintindi niya na siya ay higit sa kung anuman ang nangyari noon, sa nangyari noon. Ano ho? Alam niyo po, ang buhay ay sino dito gusto mabawasan ng stress sa buhay? Mas maging masaya.
Life will be less stressful and more happier if we stop trying to prove ourselves. Ang buhay po ay mas magiging less stressful at mas magiging masaya kung hindi tayo nabubuhay para patunayan lang na kaya natin yun. Na patunayan lang na we are somebody. Ano po? For them to accept us. Life will be less stressful and more happier if we would live. Ano po, mas mababawasan ang pressure sa buhay mo kasi hindi ka nandito para may patunayan. Pangalawa, pag tayo po nabubuhay para may patunayan, may pressure. Pangalawa, magkakaroon po tayo ng pride. Pangalawang P, magkakaroon tayo ng pride. Bakit po papasok ang pride? Tatanungin ko po kayo, ano ho ba ang gusto nating patunayan sa buhay na to? Sige, tanungin mo yung katabi mo, ano ba gusto mong patunayan? Napogi ako. Ano ba gusto mong patunayan? Bibigyan ko po kayo ng 3 madalas gustong patunayan ng tao. No, 3 madalas na gustong patunayan ng tao. Una ho, ang gustong patunayan ng tao na siya ay tama. Gustong patunayan ng tao na tama siya. Tama ako. Patutunayan ko sa iyo, tama ako. Now, dito po pumapasok yung mga conflict, yung mga away at gulo. Bakit po napakalaki minsan ng gulo? Kasi ganito, yung tao ay patutunayan niya, pag napaaway siya, patutunayan niya na tama siya. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa yung tama ako. Ngayon, yung kabila naman, ganun din ang gusto. Patutunayan ko rin sa iyo at 2 ulit pa, mas tama ako sa iyo. Kaya ang gulo, hindi po nare-resolve kasi pareho silang gustong patunayan na sila ay tama. Ngayon, kung tama ka at hindi mo patutunayan, magiging mali ka na ba? O tama ka pa rin? Tama ka pa rin ba kahit hindi mo patunayan? Unless nasa korte kayo, patunayan mong inosente ka. Di ba? Pero kung hindi ka naman dinidemanda at nagkakagulo lang kayo sa labas ng korte, minsan hindi mo na kailangang patunayan na tama ka. Bakit? The more na pinapatunayan mong tama ka, yung tao na yon nagalit din sa'yo, lalo lang siyang nagmamatigas at hindi niya tatanggapin na siya ay mali. Pero pag hindi mo pinapatunayan, pinabayaan mo siyang maintindihan. Doon pa niya mas maintindihan. Baka mag-sorry pa sa'yo, lumapit sa'yo. Sorry nagkamali ako. Pero dahil pinipilit natin, pinuprove natin lagi na tama tayo, lumalaki po ang gulo. Lumalaki ang away. Ano po? We always wanted to prove that we are right. Tama ako. Di ba? Kaya magulo. Pangalawa, gusto lagi natin patunayan na kaya rin natin yun. Kaya mo yan, kaya ko rin yan. Nagagawa mo yan, nagagawa ko rin. Ayaw natin magpatalo, ayaw natin malamangan. Ganyan ho tayo eh. I will prove to you that I can do it as well. And I am able to do it. May kwento ko sa inyo yan. No, kaya ko yan. Alam niyo po, aminin man natin hindi, ang tao may pride. Ang pastor kaya wala, malamang wala. Humble ako eh. Ako pabira, pag sinabi mong wala at humble ka, talaga naman may pride ka, no? Hindi po ako humble. Kukwento ko sa inyo. Minsan, isang araw, ako po ay nagtingin sa isang shoe store. Yung shoe store po na yun, baka ma-demanda ako eh. Nasa ilalim ng Conrad. Nagtitingin po ako. Napansin ko, yung tindero, pag hinawakan ko yung sapatos, pag binalik ko, para namang na-dislocate, ayos niya. Di pa ako nakakalayo Pag may hinawakan na naman ako, binalik ko. Napapakamot na. Naka-experience na kayo ng salesperson na ganon? Hindi ba parang, ano ba to? Lahat ng hawakan ko parang ginulo ko. At meron ako di naman tipong-tipo, parang sabi ko, parang sukatin yung ato kong bagay. Pag sukat kong ganon, pag mukhang masyadong bagets. Tsaka medyo may presyo, sinuli ko. Pag suli ko, gano'n na naman. Alam niyo po, umiral na yung pride ko. Magkano ba yan?
Bigyan mo nga ako ng size na ganito. Sabi ko, kasi ang interpretasyon ko, parang minamata ako nito Parang di ko to kayang bilhin Pabili ako isa niyan. Binili ko, pambihira. Ayun, hindi ko masyado nagagamit. Hindi bagay sa akin. Pero yung pride ko talagang pinairal ko nung araw na yun, kahit mahal. Parang inamaliit ako biling ko yan. Kung bilyonaryo ako, binili ko yung store. Magkano yung store nyo? Di ba? Buti hindi ako bilyonaryo. Magkano yung store nyo, bibiling ko lahat yan. Alam niyo po, yung sapatos na yun, hindi ko laging ginagamit. Pero nagastosan ako ng malaki. Bakit? Umiral yung pride ko Parang sinasabi ko, kaya kong bilhin yan. Yeah. Hindi mo nga kailangan Pang teenager Kaya wag na kayo magtataka kung pang teenager lagi suot ko. Ganyan. Alam niyo minsan iiral ang pride natin. At ako lang bang umaamin? Alam niyo sa Pilipinas, sa atin, di ba minsan, pag may nakikita kang pag-unlad sa iba, parang gusto mong tapatan. Di ba? Gusto mong tapatan yan O higitan pa nga Di ba? Higitan pa nga. Minsan, nangyayari ito sa magkapitbahay, magkaopisina, kaya ko rin yan. Nabili niya yon, nakapunta siya doon, kaya ko rin yan. I am also able, ganon. Makikita mo para sa atin, ganon. At hindi lang po sa Pilipinas yan, siguro ito ang nature ng tao. Alam niyo ba sa Amerika, may kasabihan sila ng keeping up with the Joneses. Anong ibig sabihin ng keeping up with the Joneses? Yung Joneses, yung kapitbahay mo. Pag nakita mong umunlad sila, parang kahit hindi mo kaya, bili rin tayo nun. Bumili ng Prada, bumili ng Christian Dior, bumili ng Gucci, gagayahin mo ngayon. Lubog ka na sa utang. Di ba? Keeping up with the Joneses. It's not just Filipinos. It's even other races will have that pride in their heart na kaya ko rin yan. At pangatlo, you are right, you are able, at gusto mo, you are the best. Hindi ka lang gumagawa ng best. Sa trabaho po, we need to do our best. Biblical po yun Biblical po yun. Wherever we are, we need to do our best. But, pag iba na po ang isip mo, kailangan ako yung the best. Iba yun Iba yung you're doing your best kailangan ako yung the best. Iba na yun. Kung wala ka naman sa sports, kung nasa sports ka, kailangan may first place doon, second place, third place. Kung naglalaro ka lang or nabubuhay ka lang sa laro ng buhay, in the game of life, you don't need that. You don't need na ikaw yung number one. Dahil yun pa ang nagpapahirap sa buhay natin. Just do your best. Sabi nga nila, and God will do the rest. But you don't need to be, kailangan ako ang the best Pero yan po ang gusto ng tao. Gusto niyang i-prove siya ang the best. Ako ang the best. Yeah. At tayo lang ba yan? Alam niyo po, nung unang panahon pa, mga alagad pa ni Lord, yan na sila. Yan na ang tao. Gusto niyang patunayan siya ang best. The best. Sino ito? Yung mga alagad niya, may 12 alagad si Lord. At sila, pinagtatalunan nila lagi, sino sa kanila ang the best. Yun niyo po, sabi dyan. Then, a quarrel broke up among the disciples na huto Lagi nilang kasama si Lord. A quarrel broke up. Meron naging away. Ano kaya pinag-aawayan nila? They argued about who should be considered the greatest among them. Kaya pala, hindi ako nagtataka si Peter, si Apostle Peter, one of the disciples, who would always prove himself na siya ang bida. Kaya ang pinakabida-bida sa lahat ng alagad ni Lord, si Peter. Siya ang pinakabida-bida. Talaga siya. Sabi niya, Lord, hindi ka pwedeng mamatay sa krus. Sasamahan kita hanggang kulungan, hanggang kamatayan. Tinatwa niya ang Panginoon. Di ba? Nag-transfigure si Lord, nakita niya nandun si Moses, Elijah, sabi niya, Lord, pagtatayo ko kayo ng 3 kubo, maganda dito kayo magstay. At pag nalingat siya, wala na si Elijah at si Moses, si Lord na lang ang nandun. Pero siya ay may suggestion, di ba?
Nakita niya lumalakad si Lord sa tubig. Sabi niya, Lord, lahat ng disciple nasa bangka. Lord, palakarin mo ako sa tubig papunta sa'yo. Lakad siya sa tubig. Bida-bida siya eh. Nung kailangan hugasan ang paa, hinugasan ni Lord yung paa ng mga alagad. Sabi niya, Lord, di mo pwedeng hugasan ang paa ko. Sabi ni Lord, kung hindi mo papahugasan ng paa mo, wala kang lugar sa akin. Sabi niya, Lord, pati ulo ko hugasan mo. Talaga naman tang bida-bida talaga to. Talagang bida-bida eh. Pati ulo na raw hugasan. Siyempre, hindi naman hinugasan ni Lord yung ulo niya. Shampoohin mo na rin, Lord. Talaga to si Peter. Nung hinuli si Lord, siya ang tumaga sa tenga ng humuli. Tinaga niya. Dinikit ni Lord. Ang galing ni Lord. No? Dinikit lang yung tinagang tenga. Instant surgery. Dinikit lang ni Lord. Pero sino tumaga? Si Peter. Bida-bida talaga. Talagang bida-bida. Kaya ako ang greatest. Siguro si Peter ganun eh. Ako pinakamagaling. Gusto natin tayo yun. Just do your best in whatever you do, but do not seek to be the best kung wala ka naman sa sports kasi mapapasok ka sa kompetisyon. At yun ang mahirap. Makikipag-compete ka sa kakampi mo na nga, magiging kakompetensya mo pa eh. Kasi gusto mo ikaw yung the best. Alisin po natin. Alam niyo po, sino ho dito gusto mas maging humble? You will be more humble when you stop proving yourself. Mas magiging humble ka kapag tinitigilan na nating patunayan kung sino tayo. Hindi ka na masyado mapapaaway, mapapaintindi ka na. Hindi ka na masyado mapapasubo sa mga hindi mo dapat pinapasok. At hindi ka nagmamalaki. Kasi alam mo, wala ka namang patutunayan. Pangatlo, there will be peril. Pangatlong P, peril. Ano yung peril? Nagtatanong sila sa Saturday service, ano ang peril? Yung peril ay danger. There is a danger when kapag tayo po ay laging pinuprove natin na tama tayo, there is a danger. May panganib. Alam niyo ba si Satanas, lagi niyang gagamitin itong dare na to sa atin. The devil will always use this dare to tempt us in doing what is wrong. Ano yung dare niya kay Jesus? Sige nga, patunayan mo kung anak ka ng Diyos, tumalon ka. Marami na tayong tinalunan, pinasok, kasi kumaga tayo dun sa dare na yon. Sige nga, patulan mo yan. Di ba? Hindi ka naman mahuhuli. Nakalusot ka nga noon eh. Di ba? Pinapasok natin yung, pakinggan niyo po ako, dadalhin ka ni Satanas sa danger zone. Kapag lagi natin gustong i-prove ang sarili natin. Dadalhin ka niya sa danger zone. At doon, pag nalinlang ka niya, ikapapahamak mo. Mapapahamak ang tao. Kaya nga po, marami na pong tao ang napahamak dahil may gusto silang patunayan. Sa mga kabataang nandito, marami pong mga teenager, marami pong mga anak po natin. Marami pong bata, they enter into negative habits or mga bisyo because of peer pressure. Alam ko yan, pinanggalingan ko yan. Kung usapan lang na bisyo, alam ko yan, bata pa ako, alam ko na yan. At huwag niyo pong tutularan ha. Hindi ko po kinukwento to para sabi, ay si pastor nga nagbisyo, magbibisyo na rin ako. Baka maging pastor ako one day. Hindi ganun. Di ba? Alam ko ang bisyo. Elementary pa lang ako, alam ko na yan. Hanggang high school, hanggang college, sabihin mo, alam ko, laman ako ng kalsada. At nagsimula lang ako sa bisyo dahil sa peer pressure. May namit akong tropa, meron silang alam na bisyo. Subukan mo to, yos tayo. Pambira, yosi. Yeah. Inom. Hanggang e-escalate kasi yan eh. Droga. Hindi kayo maniwala pag kinukwento ko ngayon. No? Pag kinukwento ko, natikman ko yan, shabu. Alam ko yan, huwag kayong gagawa. Huwag. Kinukwento ko lang sa inyo. Pangit. Dahil kung maganda yun, nandun pa sana ako at malamang tigok na ako. Di na ako nagsasalita ngayon sa inyo. Dahil mga kaibigan ko na-flip, na-rehab. Ganong kalulupit ang nakasama ko. Mga na-flip at na-rehab. Niligtas na lang ako ng Diyos. Niligtas na lang ako. Alam ko ang bisyo, nagsisimula lang sa tropa yan. Tropa. Pe-pressure. Kasi kaya mo rin to. Sige, patunayan mo, kaya mo. Siyempre ikaw, di man sinasabing patunayan mo eh. Gusto mong patunayan na kaya mo.
kaya ko rin yan. Yung ginagawa nyo, gagawin ko rin. Alam mo, pag ganyan, sasabihin mo pag may mag-aalok sa'yo, pasensya na ha. Siyempre, pasensya na. Hindi ko gagawin yan, wala akong dapat patunayan, huwag sasama loob nyo. Diba? Kailangan marunong ka tumanggi. Mga kabataan nandito, hindi lahat ng inaalok sa inyo, tatanggapin nyo. Amen po ba? Marunong ka tumanggi. Kasi papasok ka sa danger zone pagka, dadalhin ka ni Satanas sa danger zone pag pinatulan mo yun. Pag pinatulan mo yun. Yeah. It all begins with peer pressure. Nape-pressure ka eh. Yeah. Kakagat ka ngayon. Pagkagat mo, nag-i-escalate po kasi yan eh. Yeah. Until one day you would realize your life is destroyed. Buti na lang may Diyos. Yeah. Sinalba pa ako ng Diyos, may plano ang Diyos sa buhay ko. Walang maniniwala na adik ako dati. Wala. Sa pogi mong yan, pastor, adik ka dati. Wala na maniniwala sa'yo. Diba? Yun sa pogi, ano po yun ha? Inihingi na ng tawad kay Lord. Yung adik, totoo po, adik ako dati. Dati yun, binago na ako ni Lord. Ano po, maraming napahamak dahil, kasi there is a peril, there is a danger. Dadalhin ka ni Satanas sa danger zone. At alam niyo po, bata pa lang ganito na napapahamak ang tao. Inabot niyo ba to? Na kapag may gusto kang patunayan, napapahamak ka talaga. Inabot niyo ba to? Yung kayo'y napaaway nung bata kayo, tapos, sige nga, hawakan mo tenga niya kung matapang ka. Inabot niyo ba yun? Ako, inabot ko yan eh. Inabot ko yan. Sige, hawakan mo tenga niya. Hawakan mo yung tenga. Sige, kung matapang ka, hawakan mo tenga niya. Siyempre, di ka magpapatalo, papatunayan mo. Mamaya nagbabakbaka na yung dalawang bata. Alam niyo po, isa ako sa ganyan. Alam niyo po, nagka-black eye ako. Yung nakalaban ko, may sing-sing. Pambira, galing Saudi. Tatay niya galing Saudi, bagong daling sing. Sa pula ko, black eye. Buti na lang. Sa kulay ko, hindi halata. Pambira, pag-uwi ko sa akin, nangangalumata ka na. Kumain ka. Black eye po to. Hindi halata sa kulay ko eh. Na-black eyean po talaga ako. Kasi hindi ko alam yung nakasutukan ko. Aminin ko sa'yo, iyak ako pa uwi. Iyak ako pa uwi. Ang sakit eh. May sing-sing eh. Talo ko eh. Pero ganyan pinagtitripan yung mga bata noon. Yung isa doon, sige nga, patunayan mo matapang ka. Napapahamak. Maniwala kayo, napapahamak ang tao. Huwag mong hayaang dalhin ka doon ng kaaway. Amen po ba? Sa mundong ito, isipin mo lagi, wala akong dapat patunayan. Mahal ako ng Diyos. Yeah. Kung ano ako ngayon, alam mo ba kung sino ka ngayon? Mahal ka ng Diyos eh. Yeah. Wala kang kailangang patunayan nung tinanggap ka ni Lord eh, di ba? Walang dapat patunayan. At kapag nabubuhay tayo ng pinatutunay, nakakapagod. Nakakapagod yung ganun. Dahil pag may napatunayan ka na, may realize ka, hindi ko pa napapatunayan, no? May papatunayan ka na naman bago. At pag napatunayan mo na naman, akala mo titigil ka na, may papatunayan ka na namang bago. Walang katigilan. Papaguring ka niyan. Mga kapatid, anong dapat natin gawin? Saan ba tayo dapat mag-focus? Saan? Focus on improving yourself, not proving yourself. Mag-focus ka. Hindi ko sinasabing wala ka nang gagawin. Hindi na ako mag-improve ka. Sabi mo ulit sa katabi mo, mag-improve ka. Focus on improving yourself, but not proving yourself. Kasi sa mundong ito, pag proving yourself ang iniisip mo, papasok sa iyo ang pride, papasok sa iyo ang danger, papasok sa iyo ang pressure. Pag yun tayo lagi. Sasabihin mo, si Jesus kasi yung sinasabi mo, kaya nga, tularan natin si Jesus. Hindi siya nabuhay na puno ng stress, puno ng lungkot, hindi kasi wala siyang dapat patunayan na siya ay anak ng Diyos. At sa buhay nating ito, wala kang patutunayan. Mag-improve ka lang sa buhay na to. You have nothing to prove. And when you live, not proving yourself. By the way, ano po ang kaibahan ng may pinatutunayan at gusto mo lang mag-improve? Anong kaibahan? Yung may pinatutunayan, may nawawala sa kanya at ito nalilimutan niya yung values.
Naalala nyo yung Taragis Takoyaki nung intro ko? He has forgotten the values. He has forgotten the values. And he has forgotten what is true. Supposed to be, ang pinakamahalaga yung totoo. Tama po ba? Pero para lang ikaw ay maging bida-bida, para lang ikaw may mapatunayan sa mundo, gagawa ka na ng mali, mawawala na values mo. Maling-mali yun. Ang nawawala sa taong may gustong patunayan lagi yung values niya. To the point na mamaliin na siya, papasok pa rin siya doon kasi may papatunayan siya. Pero ang marirealize niya, one day, nawala na yung values niya sa buhay. Yung totoong importante sa buhay niya, nawala na. Kapatid, huwag tayong mabuhay na laging may pinatutunayan. Bakit po? Pag wala tayong laging pinatutunayan, ang buhay natin will be less stressful. Pag may umunlad dyan, praise the Lord, umunlad ka. I'm happy for you. Diba? Narating mo yan, binigay sa iyo ng Diyos, thank you Lord. Pagpalain ka ng Diyos. It will be less stressful on you. Pangalawa, magiging humble ka, you will be more humble. Mas magiging maunawain ka na kasi wala ka namang gustong patunayan. At pangatlo, iingatan ka nito sa kapahamakan. Hindi ka mapapahamak dahil wala ka namang gustong patunayan. You have nothing to prove. You just improve. Amen ho ba? Tumayo po tayong lahat, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Natin pa natin itaas ang ating mga kamay as we surrender everything to God once again. That Lord, Ikaw pa rin po ang may hawak sa amin, O God. We have nothing to prove, O God. And right now, we just wanted to worship You. Take me just as I am. You choose me all over again. I am the one You love. I am the one You love. I don't have to prove anything. There's room at Your table for me. I am the one You love. I am the one You love. You take me just as I am. You choose me all over again. I am the one You love. I am the one You love. I don't have to prove anything. There's room at Your table for me. I am the one You love. I am the one You love. Never fails. Your love 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 never fails. I know. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Oh, your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. I know that your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. You take me just as I am. You choose me all over again because I am the one You love. I am the one You love. I don't have to prove anything. There's room at Your table for me. I
Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami sa pagmamahal mo sa amin na wala kaming kailangang patunayan sa iyo bago mo kami mahalin. Minahal mo kami kung sino kami, Panginoon. We have nothing to prove to you, Lord God. You have loved us for who we are, Lord God. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for your love for us, for accepting us. Ginusto mo kami kahit kami ay maraming flaws, pagkukulang, Panginoon. You have loved us for who we are. And Lord, salamat po sa inyo. Bagamat sa mundong ito, Panginoon, Lord, kung minsan nalilimutan namin na kami po ay dapat lang na maging masaya kung anong meron kami, anong katotohanan, the truth about our life today. We would be able to accept it and live our truth, Lord God. Kasi pag hindi ganun, Lord, we would be faking everything, Lord. We would be losing our values, Lord. Sana naiintindihan po namin na wala kaming dapat patunayan. Sa iyo nga, wala kaming dapat pinatunayan, Lord. Wala kaming pinatunayan sa iyo bago mo kami mahalin at tanggapin. Lord, maraming pong salamat sa iyo for freeing us, Lord God, for allowing us to have that understanding, Lord, sa buhay na to. Ayaw po namin mabuhay na puno ng pressure. Ayaw namin ma-depress dahil hindi kami nai-impress sa nangyayari sa buhay namin. Ayaw namin maging stress, Panginoon, dahil kailangan namin mag-perform lagi, Panginoon, to keep up with others, Lord God. Panginoon, we would focus on improving ourselves, not to prove ourselves to anyone, Lord God. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Lord, alisin niyo po ang pride sa puso namin, Panginoon, na huwag po kami mapagmalaki. At Lord, nawa po, hindi kami mapahamak dahil lagi namin may gusto kaming patunayan sa mundong ito, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we thank you. We thank you for the wisdom, Lord. We thank you for your word that gives life and enlightens us every time, Lord. We thank you for your word. And Lord, as we end this service, Lord, I pronounce blessing upon your people today. I-bless mo po ang mga anak mo, lalo na po yung nandun sa mabibigat na pagsubok. Nandun may kinakaharap silang malalaking problema. Lord, samahan mo sila. Panginoon, katagpuin mo sila, palakasin mo sila, tugunin mo sila, Panginoon. Naniniwala akong ikaw ay buhay, Panginoon. At Lord, gumagawa ka, kumikilos ka sa aming buhay. I declare your blessing, favor, love, protection, and favor upon your people today. At Lord, salamat po. Binibigay po namin sa iyo ang papuri, pagsamba. We came here to worship you. Tanggapin niyo pong aming pagsamba, O Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen.